Hi! Hello everyone! Welcome back to my channel. So for today's video po, I'm going to share to you kung anong nangyari sa visa interview ko. And approved po ako for just 2 minutes. 2 minutes during the interview. Pero yung buong process po, inabot po ako ng 3 hours. So this is what happened. So I am here in Annex Hotel. Malapit lang siya sa US Embassy. So, nag-grab ako. Pwede siyang lakarin, pero mas safe kasi pag nag-grab or nag-grab ako, it's just for 80 pesos. Tapos, nakarating ako doon in just 5 to 10 minutes. So, my schedule is 7:30 and I arrived there at 7 o'clock. So, when I arrived there, kasi feeling ko late na talaga ako. Kasi tinawag na pala yung mga 7:30 to something. Yung naghihintay doon is yung 9:30 na schedule. So, when I arrived there, I brought my cell phone with me. Yung Android phone ko, dinala ko kasi kailangan ko mag-book ng Grab and whatsoever. So, sabi ko, may mga tindera naman dun sa labas based sa nakikita ko sa mga vlog. So, nagbayad lang ako. Yung pagbabayad is after na. So, inano ako ng 400 pesos. Supposedly, 300 lang yun. Pero okay na kasi happy naman ako. Happy naman ako kasi na-approve. So, sige, parang naabuso ako dun Parang nabudol ako dun Oh, sige na nga. Basta, gano'n na yan. Share your blessing. Tapos, pagpasok ko, 7:20 ata ako nakarating sa embassy. Tapos, pagpasok ko, they asked me yung DS-260, tsaka yung passport, tsaka yung appointment confirmation. So, this is what I brought with me. So, tinanggal dito yung, kasi I am bringing this one for my eyes because I have dry eyes, and then lipstick, and then powder, pero hindi siya, tinanggal siya ng babae dito. Yung inanuhan ko ng phone ko. So, that's it. And then, this is what I'm bringing. Actually, this is almost 4 kilograms. Yung ganito, nandito yung, kasi may album ako nung kasal. Yung kasal namin na album. Look at that. Tapos, I also have my notebook kasi nandito yung mga information, lahat. Para may ma-review ako, guide something. Baka magkamali pa ako. And then, I have also another album ng proof of ongoing relationship. Kasal ako. IR1 visa nga pala ako. So, yung ganito. So, first picture together, yung album, and ito yung mga in-upload namin doon sa NVC, CAAC, yung ganun. So, ito yung, tapos inad ko lang yung ibang pictures, yung mga greetings namin, pag may mansari kami, ganun, pictures, and so ever. So, ito ang dahilan kung bakit patagal akong nakatulog kagabi kasi tinapos ko siya. Because I was busy at the school kasi. Forms. Tapos, I have my 2x2 picture. Ito yung 2x2 picture. Pagpasok mo dun sa, nilagay kasi, diba, hiningi nila yung passport ko, tapos yung DS-260, tapos yung appointment. Nakalagay na siya dito. So, alam ko kasi na yun yung, based sa mga vlog na napanood ko, alam ko na yun yung hinihingi. So, nilagay ko siya in one envelope para tanggal ko siya, bigay agad. So, hindi na ako maghahanap pa sa folder ko kasi nandito nga yung folder. So, ito yung nagdala ko kasi may handle siya. Kasi yung nabili kong ganito, yung organizer, wala siyang handle. So, ayoko ng ganun-ganun. So, ito kasi siya. Yan. Mayroon siya, I printed sa sticker paper tapos dinikit ko siya dito.
Yan. So, dinagay ko siya, yung ganito, yung DS-260, yung passport ko, tsaka yung appointment ko, and birth certificate, marriage certificate, advisory of marriage at NBI, nandito siya. So, nandito siya sa front kasi siya yung unang hinihingi. So, isang ganun lang ako, tapos tanggal, bigay. So, after that one, walang isang minuto ako nag-line doon eh, kasi 7:20 na nga. So, bigay ko to. Tapos, pagpasok mo, mag-e-x-ray. So, i-x-ray to lahat. May dala akong wallet. Ganito. Kasi akala ko may babayan. Ganito yung wallet ko. Akala ko magbibip siya kasi metallic something. Pero wala naman. Okay naman siya. Okay siya. Tapos, ito din. Yung maliit kong pouch. Yan. Dinala ko din siya. Nilagay ko siya dito sa bag na to. Wala naman. Okay naman siya. Tapos, pagpasok ko, merong Kodak doon. As in, Kodak talaga na photo, something. Sabi ko, I have kasi, nagpa-print na ako. Kaya lang, nung sa pre-screening interview, pagpasok ko, na may nakalagay sa passport ko. Sa likod ng passport ko, dinikitan from the security ng sticker sa C. After there, pumasok ako, nag-x-ray, and then punta sa linya, kung saan yung C, doon yung waiting area. So, sa C, pag turn mo na, punta ka doon, pre-screening, ibibigay mo yung allowance na nilagay ko dito. So, yun lang talaga yung hiningi the whole time. So, it was just here. And then, the rest para sa interview na yun. Tapos, yung sa pre-screening, tinignan yung profile ko. Tapos, ay, hindi pa pala na-scan yung ganito ko. So, pinapunta ako sa number 51 na counter 51. Tapos, chinek nila ito, yung picture ko, which is hindi siya accepted kasi daw hindi masyadong nakikita ang aking tenga. Okay? So, lumabas ako. Tapos sabi niya, ganito ko yung ko. O, anong nangyari? Dahil mayroong ganito, wala na akong dapat ginanito ko siya. Ganito, sabi niya, i-ponytail mo. So, nung na-ponytail na, para na akong lalaki doon. Actually, lalabas ka lang, hindi talaga labas ng embassy. Just, exit ka lang ng isang beses, tapos may Kodak doon. Tapos, naghintay na naman ako. Tapos, yun, nasa na ba yun? Yun, nakita yung tenga ko. Para sure kayo, pagdating nyo doon, pagpasok nyo pa lang after the security and x-ray, na kayo. Punta na kayo sa Kodak kasi alam nila kasi yung paano at yung dapat na pagka-capture. Kasi ito, hindi kita yung tenga ko pero hindi naman masyado. So, ayun, natagalan ako doon. Hindi naman masyadong matagal, mga 5 minutes. So, after there, balik ako sa window kung saan nag-pre-screening. Tapos, he asked me about my birthday, my name, my birthday, my address. Kasi nag-change ako ng address, pero yung delivery ko doon ko sa work pinadeliver. So, yun lang yung binerify niya. And then, yung who is my petitioner, when is his birthday, when, saan yung address niya sa US, na married ba siya, divorced, kaya niya hiningi yung divorce paper, and then tapos na. After that, pinapunta na ako sa biometric, just beside it, linya na naman, yun yung nakakatagal eh. Linya ka na naman, and then after, mga jolly sila, I like, siya, foreigner yun, yung nagbabiometric ka, ganun mo yung left mo, tapos right mo, tapos thumb, ganyan. After that one, punta ka na sa last step, yung step number 3, maghihintay ka para sa interview mo. Then, yung sa interview ko, may nakausap ako doon, yung isa, 13 years ang petition niya kasi
she's a daughter ng yung mama niya nandun. Ganyan daw talaga yung process na napakatagal. Tapos yung isa naman, narinig ko yung sa kabila, she's a wife also, ganon. Tapos natawag na sila lahat ng batch yung nandyan, yung parang ka-batch ko nung nag-biometric and prescreen whatsoever. Tapos na-overtake na ako ng mga ibang ano. Sabi ko, anong nangyayari? Ba't di ba ako tinatawag? Every time may matatapos, sabi ko, okay, that will be my name next. Wala pa rin. Tapos, sinabi ko yung attendant. Kasi may mga attendant doon, huwag kayong hatubiling, magtanong. You ask, saan ka pupunta, ganyan. Nagre-respond sila at mababait sila. So, I asked, ay, hindi pa po ako natawag. Tapos na yung mga kasamahan ko dito. Parang ako na lang yung natira sa batch ko. Hindi pa ako natawag. Ay, sabi, ay, ganyan po talaga, ma'am. Kasi siguro, bine-verify pa yung sayo. Minsan po talaga natatagalan. Sabi ko, oh my God. Pero hindi naman ako kinabahan. Medyo, ano lang ako, parang, baka nahulog yung yung DS260. Kasi yung DS260, kukunin sa'yo sa during biometric. Tapos, yun yung i-forward doon sa interview. So, dun ka tatawag. Sabi ko, baka di pa na-forward yung sa akin. Ba't ganun? And then, after number 66, window number 66, babae siya. She's so pretty. Tapos, very smiling. Very smiling. I think that was already 9 o'clock. Wala kasi akong relo. Already, 10 o'clock na. Tapos, pagdating ko doon, give me your passport and your documents. Yung document na sinasabi niya is yung binigay mo nung pre-screening. Kasi in-arrange na yun, di ba? Tapos, ginanon na yun sa passport mo, yung mga. So, whatever is yung pagka-arrange niya, ganun na lang din yung ibibigay mo doon. So, ganon. Tapos, ito yung mga tanong niya. Your name, your age, where do you live, who is your petitioner, what is his birthday, what is his address in the US. Yung sinabi kong talagang address is yung very complete address with the apartment number, ganon with the zip code. And then she smiled and then she said, then next is was he previously married? Was I previously married? Do we have children? And then tapos sabi niya, when was the last time you saw your husband after your wedding? Did he came back? And then I said, yes, the last time I saw him was last month. So 2 minutes lang, yun lang. And then she get the 2 pamphlet. Sabi ko, oh, ito yung mga nakikita ko sa vlog. Sabi nila, pag bibigyan ka ng 2 pamphlet, parang approve ka na. Ganon. Kasi ng 2 pamphlet. And then he said, so, these are the things that you have to know about the mga legal something. Tapos sabi na, congratulations, you can see your husband. I said, wow, thank you so much. Ganun talaga yung reaction ko. Thank you so much. And then she's very happy. Have a great day. I said, yes, I have a great day. And then, am I done? He said, yes, we'll just deliver your passport with the visa on it. 1 to 2 weeks. Ganon. So, yun po yung nangyari sa aking visa interview kanina. Approve. Bye! Subscribe naman po kayo. Wala namang bayad. So, yun lang yung mga hiningi sa aking documents. Yung civil documents lang talaga. Wala nang iba. Yung mga pine-prepare ko na mga documents, yung mga nandito, yung mga albums ko and whatsoever, yung mga W2, yung mga ganyan. Hindi na siya hiningi sa akin. Hindi na siya, as in, yun lang talaga, tapos na. Pero, it would be better kung dalhin nyo pa rin. Kasi, nung sa ibang window, hiningi siya. Hiningi yung W2, hiningi yung, ano ba yung hiningi doon? Yung Notice of Action, yung Form 1797,
hiningi sa akin, depende kasi kung saan ka, saang window ka na napunta. Ako sa Windows 66 ako, tapos sobrang dali lang. Tapos nung sa kabila din, yung isang girl doon na wife din siya, madali lang din. Sa 66 din siya. Walang ibang hiningi talaga sa akin, yun lang. Civil documents, DS-260, hindi na hiningi yung mga Social Security Service, IRS, yung paycheck, yung employment, mga driver's license, yung birth certificate ng husband ko, naturalization, divorce lang. Hindi na nga hiningi yung passport niya, tsaka yung driver's license, whatsoever. Basta, yung hiningi lang talaga sa akin is yung DS-260, passport, birth certificate, marriage certificate, advisory of marriage, NBI, and yung divorce paper. Yun lang. Pero, it doesn't mean yun yung hiningi sa akin, yun lang hiningi sa akin, yun lang din yung hihingin sa inyo, no? It just so happen na good mood siya dun. It just so happen na contented sila sa mga na-review nilang in-upload namin doon. Kasi, last minute, yung last night, lahat ng updated, kasi mag-i-expire yung NBI ko June 2024. Kasi last year ko pa siya kinuha. So, kumuha ko ng bago na NBI. Tapos, in-upload again namin sa CEAC. And then, lahat ng mga new, in-upload, upload namin. So, that's why siguro hindi na sila nag-ask ng ganun. Last night namin in-upload yun. Pati yung mga paycheck ng petitioner ko, yung mga proof of ongoing relationship, yung mga ganun. Kaya siguro ganun. So, better be prepared lang. Okay? Better be prepared. Huwag niyong sabihin, yung lang hiningi sa kanya. So, yun lang hiningi sa akin. No, hindi po yun ganun. So, I'm just so lucky and thank you, Lord. See you, America! Please do like and subscribe. Salamat!